Ayan, nagluluto tayo ng chicken curry. Ang una nating ginagawa, piniprito po muna natin yung ating patatas bago tayo maggisa. Maggigisa na po tayo. Una nating igigisa, syempre meron tayong luya. Ayan, una po nating ilalagay yung ating luya. Pagkatapos ay ilalagay po natin ang ating bawang. Alam nyo, itong chicken curry, paborito ko ito, lalo na nung sa atin kasi ang tawag natin dito, chicken curry. Kasi yung chicken, niluto sa gata, tapos nilagyan ng curry powder. Pero kung isipin po natin, ang inspiration ng luto na ito ay yung pong mga Indiano. Kasi ang pagkain Indiano, ma-identify mo yan. Ma-identify mo po yan sa pamamagitan ng curry powder. Pero alam nyo, nung nagtrabaho ako sa ibang bansa, paborito ko itong chicken curry na niluluto ng mga Indian. Sa Indian restaurant, madalas akong kumain doon. At ang kanila pong chicken curry, hindi lang kulay dilaw. Kung hindi ito po ay kulay pula. Parang siguro nilagyan nila ng isang ingredient na may kulay. Kumbaga, dito sa atin, kung popopyahin natin, parang nilagyan nila ng atsuete. Ayan, lalagyan po natin ng konting patis bilang panggisa. Tapos, yung kulay pula na nilang nilagay, hindi natin alam kung ano yun. Pero kung gagayahin po natin, gagayahin ninyo, pwede na po siguro yung atsuite. Pero ako po, hindi ako maglalagay ng atsuite ngayon dahil wala po akong atsuite na nabili. So ayan, nagisa na po natin yung sibuyas, luya, bawang, at nilagyan na natin ng patis. Ngayon, isasangkot siya na po natin yung ating manok. Ilalagay na po natin yung ating chicken. Konti lang ito kasi wala naman din mahilig kumain. At ito po hindi natin titimplahin ng maanghang na maanghang. Alam niyo naman ang pagkain Indian, bukod sa mahilig sila na maglagay ng curry powder, super anghang yung luto nila. Yun po, pagka binili mo yun sa Indian restaurant, ang tawag po nila doon, chicken musala. Ayan, chicken musala. At hindi po ito kinakain na may kasamang ulam. Meron po silang parang tinapay nila, na malambot, ang tawag nila doon, chapati. Kaya pag umorder ka ng isang order ng chicken musala nila na super anghang, hindi ka kakain ng kanin, kundi isasaw-saw mo doon yung binili mong chapati. Alam po yan ng mga nasa ibang bansa, lalo na yung mahilig kumain sa mga Indian restaurant. So ayan, sinasangkot siya po natin ito na mabuti at tatakpan po natin. Tatakpan po natin hanggang sa kumapit yung ating patis na pinanggisa. So yan po, tatakpan po natin at maya-maya po ay lalagyan natin ng konting-konti lang na sabaw kasi
Yung ating chicken, habang nasangkot siya mo yan, nagpuproduce siya ng sarili niyang parang sabaw o nagpuproduce ng mantika, ng mantika yan. O kaya katulad yan. Tayo po ay nasa in the process of yung tinatawag na pagsasangkot siya. Ayan. So, naamoy na po yung bango ng ating paggisa, no? So, ayan. Sinasangkot siya natin mabuti. Tapos, lalagyan natin yun ng konting sabaw maya-maya para lumambot yung ating chicken. At huling-huling ilalagay dyan. Siyempre, meron pa tayong patatas, meron tayong carrot. Ilalagay pa rin natin yung mga yun. Meron pa tayong bell pepper. At ang huling-huling ilalagay natin dyan ay yung ating gata. Yan. Sige po, pakuluan pasangkot siya pa natin mabuti. Ito po. Ayan. Sangkot na po siya. Lalagyan po natin ng ayan o. Pumula na yung ating manok. Lalagyan na po natin siya ng konting sabaw para po lumambot yung ating chicken. Pakukuloan po natin yan hanggang sa lumambot. Ayan. Parang ngayon pa lang nakakagutom na, no? Hindi mo, tagal namin po hindi kumain ng ganito kasi hindi po talaga sila kumakain. Kumakain sila pero hindi mahilig sa chicken curry. Yung ang ating pamilya, mas gusto kanila yung mga adobong manok, tinolang manok, yung manok na nilagyan ng tanghon, yun. Pero yung mga ganito, may konting touch ng parang India, yung may curry, ganyan. Hindi po sila mahilig. Kumakain sila pero hindi mahilig, kaya yan po. Konti lang ating niluto. At ang total nga lang na gastos natin dito is 250 pesos. Ayan. 250 pesos yung ating budget. Ngayon, kung bibili ka naman ng luto, 60, isang piraso, sa iba, 70, isang piraso. Pagka gusto mo pa, hindi ka makahirit, hindi practically speaking, magluto ka para pagka gusto mo isang piraso, 2 piraso, masisiyahan ka. Di po ba? Tatakpan po muna ulit natin para papakuluin hanggang sa lumambot ang ating chicken. Ayan. Dahil kumukulong-kulo na yung ating manok at yan ay pinalalambot, isasabay na natin, ilalagay na natin yung ating carrots, yung patatas na ating pinrito para sabay na siyang lalambot, ano? Ayan, nilagay na po natin yung ating patatas. At syempre, sabi ko nga, meron din tayo carrot para habang pinalalambot yung ating chicken, kasabay na lumalambot yung patatas na pinrito at saka yung gulay na carrot. At syempre, para mabango, lalagay na rin natin itong ating bell pepper na kulay pula. Hindi po tayo gumamit ng green. Ayan. Lutuin na po natin ang lutuin yan bago natin ilalagay yung ating biniling gata ng niyog na nasa sachet dahil mahal po ang niyog sa palengke ngayon. Hindi ko po alam bakit mahal ang niyog.
Yan, tatakpan po natin hanggang sa ito ay maluto. Ito po, at tinimplahan po natin ito ng 3 kutsarang patis. Tama na po yung timpla niya dahil konti kulo pa, para malambot na malambot yung manok bago ilalagay natin yung ating gata at saka yung curry powder. Yun naman yung dalawang huling ilalagay natin. Yan o. Ngayon pa lang wala pa yung curry powder. Ngayon pa lang parang nakakagutom na sa sarap. Yan po. Ilalagay na po natin itong ating gata. Japanese. Yan po, nilagay na natin yung ating gata. Nilagay na rin natin yung ating curry powder. Ayan. At ngayon, kukuluan natin yan ng pakukuluan hanggang napapansin nyo may sabaw. Hanggang yung sabaw niya ay mag-subside o kumonte. Ano po? Antayin po natin mga 10 minutes or 15 minutes para medyo matuyo yung sabaw niya. Yan po. Patuloy lang nating pinakukulo. Actually, luto na siya pero gusto kong kumulo pa ng konti para medyo magbawas pa ng sabaw. Pero yung hindi naman yan masabaw oh. Yung sabaw niya, pinatay mo na yung kalan mo. Kaya lang parang maraming sabaw yan, kumukulo pa. Pero pag ano yan, sige po, tapos na ang ating chicken curry. Thank you sa panonood at sa inyong comment.